Hello mga kasim like-minded, kamusta po tayo dyan? Kamusta? Ito na. Nandito na tayo sa panibagong yugto na ibabahagi ko nga sa inyo na Jesus My Autobiography. At ano na ba magiging topic natin? Na kumbaga binitin ko nga kayo last time, di ba? Ang topic na natin ngayon ay tungkol na po sa that transformation. Yan na. Ano kayang mangyayari kay Jesus Christ after siya mabindisyonan? Excited ka na ba malaman? Gusto mo na ba talaga siyang malaman? Kung ready ka na, kaya tara. Umpisa na po natin. Hello everyone, once again, this is Rudy Claserna. Bago natin umpisa natin vlog na to, when sharing, ako ay muling magpapasalamat sa inyo kasi nandito kayo. Mabot na tayo dito. Mabot kayo dito. Saludo ko sa inyo. Kaya maraming salamat talaga. So dito makikita nyo o ipapaliwanag ko sa inyo yung storya sa sinasabing transformation ni Jesus bago siya maging Christ. Yung sinasabing Christ consciousness. Kaya be ready. Ito na. Kung meron kayong notes, mag-take down notes. Wala man, okay, it's up to you. And kung di nyo agad siya mag-gets, all you have to do is re-listen to this video again and again hanggang sa makuha niyo siya. Ito na. Babasahin ko siya muli. Yan ipapaliwanag ko sa inyo kung ano bang ibig sabihin nito in a level na kung saan kaya maintindihan ng lahat. So, ang topic natin ulit ay tungkol sa the transformation. Yan. As we stood in the front of each other, yan na, nung nandun na siya sa tapat ni John the Baptist, tumingin si Jesus Christ sa mata niya at nagtanong si John the Baptist kung siya ba ay ready na to join the realms of the angelic and to connect with God in a divine way. Yun ang sinabi ni John the Baptist. And of course, sabi ni Jesus Christ, I said yes. Not really understanding the consequences of this action. Kahit hindi niya alam kung ano yung mga consequences na mangyari. Sabi lang Jesus Christ, yes. Okay. Ang ginawa ni John the Baptist, dinip, no? Dip ba? Parang sinawsaw. Yan. Nung sinawsaw siya sa tubig, in that instant, sabi dito, and in that instant, I hit the water. Something tremendous happened. In that instant, nung siya ay nasawsaw sa tubig, nung dumikit ang tubig sa kanya, grabe yung nangyari. So ano to? I was infused with an energy that is incomparable. Meron daw siyang, parang nabigyan siya ng energy na hindi mo makumpara, hindi mo maintindihan. It's hard to explain daw kung ano to. I was shot through with a force of power that is impossible for you to understand. Bigla siyang parang nagkaroon ng kakaibang power na ang hirap ipaliwanag unless daw you have experienced it. Yun. So yung nangyari sa kanya, hindi niya halos mapaliwanag unless na-experience mo ito. My body flailed and jerked. Yung parang gaganon. Yan. I came up out of the water completely out of control. Na halos hindi niya makontrol yung katawan niya. Siguro, yumayanig na yung vibration and everything sa katawan niya. Yan yung nangyayari. I looked like I was having a fit. I have no doubt about it. There was a continuing stream of energy coming down through the top of my head. Stream, energy, na from taas pumapasok dito sa ulo niya. Pababa, tuloy-tuloy na energy na pumapasok sa mga buto-buto niya, sa torso niya, na kung saan nasa ecstatic state siya. Ecstatic. Yan. Pero sigurado daw siya na sa outside, kung titignan mo siya outside, para siyang nasa great pain. Parang sakit, parang mahihirapan ka sa sitwasyon niya. Gumukha siyang nasa pain. Yan. I was in a state of what you call extreme bliss. Nandun siya sa estado ng sobrang feeling ng ganda ng bliss. Connected to everything. Imagine that. Kaya niyo ba imagine? Connected ka sa lahat. Ibang klase ito. I had a moment. I can only say a moment.
for it came in that short a time. Meron lang siyang moment kasi nung dumating yun, sobrang ikli lang talaga. Parang siguro instant. Parang gano'n. Of complete comprehension, of complete understanding of everything. Oh, galing, no? Sino kayang taong iba pang nakagawa nito? Siyempre, pagka di biglang, oh, grabe yung energy, pumasok, kanyan. Tapos, hindi ka mapakali. Pero, ang sarap na ng pakiramdam mo sa loob, yung extreme bliss na yun. Tapos, parang, hindi ko alam, no? Yung parang, sabihin natin, yung mga nagda-drugs, parang sinasabing high na high. Pero yung kasi nag-drugs yan. Ito hindi. Talagang naturally na nangyari sa kanya. Na kung saan kahit ikaw at ako, pwede natin gawin to. So yun na, grabe. And then in that instant, nakita niya ang lahat, connected na siya sa lahat. Ayan. So ano sunod? I understood everything. Naintindihan niya ang lahat. At napakahirap daw to impart this experience of those of you that had not had it. And it is very difficult to impart this experience to those of you that have not had it. Napakahirap na nito ipaliwanag nga sa mga taong hindi pa nakaka-experience kung ano ang naranasan niya ito. Some of you out there have had it. Umari daw iba ay nakaranas na nito. Who knows? Sino kaya dito sa mga nanonood right now na kahit sa mga apprentices ngayon ng Rujig Divine Hub? Today is October 5, 2025. Anong oras? It's 8:27 ng gabi dito sa Canada at 8:27 ng umaga sa Pilipinas. And di ko lang alam kung anong oras mo ito pinapanood right now. Hindi ko rin alam kung anong araw mo ito pinapanood. I just don't know kung sino kaya yung susunod ng mga tao na babalik dito at maranasan din ng ganito. Kasi sabi nga ni Jesus Christ ay some of you out there have had it. I have some snippet of experience na medyo akong may ganyang experience pero hindi pa ganito kagrabe. Meron, naranasan ko na yan. As in, nanginginig lahat. Iba. Yan. So, parang hindi mo magalaw yung katawan mo. Parang lasing ba? Parang ganun. May experience din akong ganyan. Right now. Tapos, ang dami nagpapasukan ng mga information and so forth. Yun siya. Pero, hindi ganito. Yan. Temporary lang yun. Yung nangyari sa akin before. Hindi pa buo. Ito kasi buong-buo na. Yan. And then, I just want to say, kung sino kaya yung makakabalik dito sa susunod na mag-comment, na sasabihin, Coach, na-experience ko na siya. Naintindihan ko na siya. Yan. Yan ganun ba? Anyway, this moment of complete understanding of the movement of the stars. O, kita mo? Nakita niya at naunawaan ang kumpletong galaw ng mga stars at yung organization ng universe. These were the things that came to my mind. Yun ang pumasok sa kanyang isipan. I just want to say, clarity po sa mga may alam na sa story ni Jesus Christ, lalo na kapag sobra kang nakahalin talaga sa Bible or what, na kung saan hindi na ito kinuwento. Dito nyo po lang malalaman sa book na to, Jesus My Autobiography, yung totoong storya kung paano siya parang naging, alam mo yung mga superhero na totoong nagkaroon ng kakaibang lakas kaya siya ay naging isang superhero. Ito yung first ever na naging human dito sa mundong to na nakagawa lamang. Ako, I've been really fan. Mahilig ako manood ng mga superhero. Like Incredible Hulk, sila Spider-Man, Superman, Wolverine, Cyclops, basta iba't ibang klase. Mahilig ako manood ng mga powers like anime, Naruto, ganyan. Ang dami. Parang sobra akong na-intriga pag ako'y nanonood ng mga gentong palabas. Wala akong pakialam sa laban. Ang pakialam ko lang yung power nila kung anong mangyayari. Paano pag kinumbay ito, paano pag ginanyan nila, pag nag-level up sila. Ganun ako, sobrang fascinated. Pero lahat yun kasi is gawa-gawa lamang. Through imagination. But this time, hindi to imagination. Tandaan nyo, who do you listen to? Sinong pinapakinggan natin dito? Si Jesus Christ. Direkta sa kanya yung impormasyon na pinapakinggan natin. Sa kanya na mismo. Ito ang story niya. Walang filter to. Rekta sa totoong experience niya, nakita niya. Kaya ang tanong, kanino ka makikinig?
Yan. So, kung makikinig ka dito, ibang klase. Ibang klase yung kinukuha mo ng impormasyon. Rekta sa talagang taong totoong naka-unlock ng sinasabing totoong superpower sa mundong ito. Yun. Kaya nga, who do you listen to? Makinig tayo sa taong nakamit na ang gusto nating hangarin. Hindi ko alam kung ito rin ang hangat nyo. Hindi ko alam. Siya lang kasi yung tao ding buong ginawa itong mga to sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagmamahal. Ito kasi yung ginamit niya talaga. Hindi ko alam kung yan din tatahakin mo. Right? Sinabi niya rin sa inyo, o sinabi din dito, hindi niya hangad kasi pera. Hindi niya ginagawa ito para sa pera. It's different. Okay? Anyway, yun lang. Tuloy tayo. I staggered into the nearby trees. Parang nandun siya tumabi sa mga puno. And then yung river valley was very beautiful in a time of year when there was much activity going on in nature. So napakaganda daw ng river nung time na yon, nung taon na yon, na kung saan kahit maraming activity ang nangyayari sa nature. Nakita niya daw ang sarili niya na nakaupo sa isang puno after ng experience daw na ito. In fact, yung experience daw ay nagpatuloy for many hours after the initial blow of energy entered my mind. So, ang nangyari, after nung nangyari ngayon, biglang-bigla kasi, gano'n, di ba? Pero nagtuloy. Kasi, siyempre, kung isipin mo, hindi ko alam kasi kung nanonood ko yung Dragon Balls. Yun kasi medyo, kasi yan egotistical way lang kasi yun. Parang, kung napanood nyo yung unang-unang nag-Super Saiyan si Goku, alam niyo ba kung ano yung trigger para maging Super Saiyan siya doon? Kailangan mo yung matay. Pinatay ni Frieza si Krillin. Sa sobrang galit ni Goku, naging Super Saiyan siya. Pero dito, hindi. I just want to say, alam ko, marami sa inyo gusto mo ng Dragon Balls. Hindi ko alam kung sino sa inyo nanonood. Ako sobrang fan din ako ng todo nun. But, Dragon Balls is so much egotistical na kailangan lagi makipagsuntukan, makipag-away, at kung sino mas malakas na dapat puksain ang maraming kalaban. Yan. Kasi gusto nilang protektahan ng Earth sa mga gento-gento. So talagang sobrang attached siya sa duality. In a sense na sinasabing battleground. Alright? Okay. Anyway, entered my consciousness. So patuloy yung experience niya at yung consciousness niya. Kaya nag-staggered siya sa woods, desperately trying to find somewhere to rest while this transformation of consciousness was occurring. So, pumunta siya sa woods, no? At naghahanap siya ng lugar para siya ay makapagpahinga habang may nagtatransform sa sarili niya, sa consciousness niya, habang nangyayari nga ito. It felt like a long way in this state of mind. Naramdaman niya na parang iba yung nangyayari sa state of mind niya, na sobrang blissful and ecstatic. Yet, napakahirap daw i-control ng katawan niya dahil sa shock na nangyari. Na parang sobrang massive yung energy na biglang pumasok sa katawan niya, sa physicality, sa isipan niya, at sa consciousness niya. Kaya ito po yung sinasabi. May mga spiritual trainings din kasi ako natututunan o nakuhaan o napakinggan na kailangang malinis muna talaga ang ego mo. So what if hindi maayos ang ego mo at biglang gininto ka ng source? Nabuksan mo yung power mo na ganito, matatakot ka. Sobra ka matatakot. Kasi tignan mo naman, sinabi dito na napakahirap na yung shock sa katawan kasi massive yung energy na i-infiltrate, na papasukin sa'yo. Papasok sa'yo yung energy. Hindi lang sa physicality but sa isip mo at sa consciousness mo. Ganon siya. Kaya kung titignan niyo yung mga palabas like Spider-Man, diba nung nakagat siya nung spider, anong sunod? Parang nagkasakit siya sa gabi. Ganon sila. Kahit nga yung kalaban ni Spider-Man, diba? Si Green Goblin, kung napanood niyo yun. Yung sumasakay ba? Yung nalipad. Yung gano'n. Yung nagbabato ng parang bola at sumasabog. Alam mo yung ginawa niya, diba? Pumasok siya sa parang capsule. Tapos minax and everything. Ganon sila. Yun yung pinapakita. Tapos biglang nag-iba na. Yung parang nagkaroon ng power. So dito, yun nga sinasabi. It's totally different. Yun ay gawa-gawa lang. At hindi yun totoo. Okay? Ito, mas totoo. Na may papasok ng massive energy sa'yo. Na mag-infiltrate. Papasukin ka. Diyan sa katawan mo. Diyan sa isipan mo. At diyan sa consciousness mo. Pero yun nga,
ulitin ko lang, paano kapag kayo may ego at nangyari sa inyo to? Matatakot kayo ng todo. I'm telling you. Konti pa nga lang sigurong nag-meditate ka tapos may sumusundot-sundot sa yung ganyan. Baka matatakot ka na eh. Kaya napakantinding kailangang training and discipline ang kailangan gawin sa ating isipan para tuluyang matanggap natin to. And then kaya yung training na binabahay ko rin po sa inyo is to discipline the ego. Kasi grabe si ego. Hindi siya basta-basta, but posible. Nilidisiplina hanggang sa tuluyang mawala na siya. Yan, tuloy tayo. So sabi niya, I sat down merely observe the transformation of my vision. Nagpo siya, hindi na-obserbahan niya yung nagbabago sa mga nakikita niya. The transformation of my consciousness from an objective point of view. Nagbabago yung consciousness sa objective, kung paano niya tinitignan yung mga view o point of view. Habang siya ay nakaupo above myself, nakikita niya nagsiseparate yung pagkatao niya. Parang ganon. And nararamdaman niya yung lumang Jesus na nag-observe sa kung anong nangyayari. Kakaiba, no? Kasi parang nakikita niya na ba yung dating siya. So, para sa mga hindi pa po aware, sa Rujik Divine Hub, actually, hindi ko pa nagkwento to dito. Wala pa kami dito. Pero, meron akong pinagawang task sa kanila. Nasa level 2 na kasi. Nasa level 2 pa lang sila. Grabe na nararamdaman nila. Sinasabi nga nila na, ito ako, spirit ako. I don't know kung nanonood ngayon si Sir Richie. Sabi nga ni Sir Richie, wala na yung subconscious niya yung mga dating programming niya. Halos hindi niya na nahuhukay doon kasi sobra siyang nakafocus sa sinasabing present moment. Yan, ganoon din si Brother Algri. Nanonood ka ngayon, bro. Iba na rin na nangyari sa kanya. Nag-message sa akin nung isang araw, grabe do yung flow ng energy sa kanya. Yan, na napapaiyak, kento ganon. Ganon din nangyari sa akin. Kumbaga, hindi na bago sa akin kasi naranasan ko. At yun yung guide na binibigay ko kasi nangyari sa akin din yung mga naranasan nila right now. Yan. Okay? So yan. Anyway, sabi niya, I was observing transformation of vision that was magnificent indeed. I began to see the world was not solid. Ayan na. Nakita ni Jesus Christ na ang mundo pala ay hindi solid. Ito po yung sinasabi lagi na I am not the body. You are not the body. You are a spirit. Yan beses ko na yung napanood sa mga scientists, sa isang Japanese na sinabi niya na may kakayahan siyang makita parang hindi niya nakikita yung mukhang ganito. Nakikita niya energy daw. Yan ang pinapaliwanag dito sa mga matatanda daw o sa mga mas maedad sa kanya. Hindi siya nagigets. Kaya umpisa nun, sabi niya, tinanggal niya, hindi na siya naniniwala. Then, pop on that instant, nawala yun. Ito na nakita niya. Marami pa akong mga storya ganyan. But, I'm telling you, everything is energy. We are not solid. Mukha lang. They're just vibrating. May nagbabibrate dito ng mga atoms na mga sinasabing ganyan. Pwede kayong mag-search. Marami yan. Na in a different frequency. Yan, ibang frequency nito, ibang frequency niyan, ibang frequency ng mga box na to, ibang frequency nito. Nagbumukha lang siyang solid. Kasi sa sobrang bilis, kaya nagiging solid siya. Ibang frequency ng buhok ko, ibang frequency ng mga mata ko, itong kilay ko dito, ito, ngipin, iba rin frequency niyan. Everything is vibrating in different frequency. Yan. Kaya nga may mga sinasabi na if you can only tap to the energy of wealth, of health, or abundance, yun yung sinasabi. Kasi everything is energy. Kung magagawa mong itap yun, mag-iiba ang buhay mo. Makikita mo differently. Pag sinabing mag-iibang buhay, mas makikita mo na at ma-appreciate mo lahat na nangyayari sa buhay mo. Yan. Anyway, tuloy tayo. I began to see the world was made up of energies. Ayan. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Nakita niya na ang mundo ay gawa pala sa energy. I was made up of light. Siya ay gawa sa liwanag. I was made of a pulsing and ever-vibrating and moving force within it. So, gawa daw siya sa nagpupulse na ever na laging nagbabibrate at gumagalaw na force sa kalooban, sa loob. Now, ito dahil medyo mahirap na ipaliwanag kasi dalawa ang vision na nakikita niya. Dalawa. Ano to?
Nakikita niya ang physical vision na kung saan familiar tayo. Ito yung sinasabing physical vision. Kung ano nakikita mo sa akin. Yan, damit ko. Tenga. Buhok. Mata. Yan. Ito. Yung pang-record. Yan, mic ko to eh. Yan. Ito, mga books. That's physical vision. Right? Now, ang sabi niya, in which you see objects in perspective and know where they are within your spatial field. Kumbaga yung perspective na spatial o spatial field na sinasabi, meron kasi tayong field. Ngayon, kung titignan nyo, ito, di ba? May parang pader dyan. Yan. Kung ano itong nakikita nyo sa video ko, parang ito, square na to. Yan lang ang kaya nyo makita. Hindi nyo nakikita in your field of your eyes or your consciousness kung anong meron dun sa likod ng kamerang ito. Yan, ito, di ba? Yan, sa likod niyan. Hindi nyo na makita ang kamay ko, di ba? Kasi lagpas na. Yan sinasabing spatial field. Ganun din, pag nandiyan kayo, tumitingin kayo sa isang straight, ganyan, at nakikita nyo yung mga pader, hindi nyo na makikita beyond that. Yan yung sinasabi. But may perspective kayo na, okay, nandiyan yung pinto, okay, nandiyan yung doorknob, ito yung labasan, okay, ito yung pader, and so forth. Yun yung sinasabing perspective. Ito yung nakikita nyo right now. Yung pagkakaunawa nyo. Kasi merong field. Yung field na kaya nyo maintindihan. But, yung vision niya daw was also enhanced with another aspect after this immense event. Hindi ko alam kung nanonood kayo ng Superman. Kung ano ba si Superman? Yung sinasabing X-ray vision. May pagkaganon. Well, ito medyo iba. Yan, hindi naman, iba naman kasi istorya ni Superman eh. Okay? What I began to realize was that if I focus in a particular way, using my heart and my mind in concert to seek out that which you would call God, to seek out that which you would call the divine, my vision would change. Yan. So, kapag siya ay nag-focus sa isang bagay, gamit ang puso niya at isipan, o sabihin natin yung sinasabing Diyos, o sinasabing divine, yung vision kung paano niya titignan yung isang bagay ay nagpapago. I would see the interior nature of whatever it was I was looking at. Yan. So meaning, pag tinignan niya to, itong mga bagay na to, nagamit ang divine eyes niya, nakikita niya ang interior nito. Yan. Nakukuha po ba natin? Na-imagine po ba? Hindi ko alam kung na-imagine nyo. Yung kay Superman kasi, X-ray vision lang yun. Tumatagos ng mata niya. Pero hindi niya nakikita kung saan galing to. What is this thing made up of? No? Sa kay Jesus nakikita niya ang energy. Nakikita niya ang loob nito. Yung loob. Yung paano nabuo itong kahoy na to, ito. Pati yung mga books na to, kung anong meron dyan nakikita niya. Yan. Itong monitor na yan. Pag tinignan niya, nakikita. Parang may superpower yung eyes mo. Okay? Yan. And I was inundated with this energy. I could see that as I look on things, that they change and shifted. Yan. So, kung may tinitignan siya sa mga bagay-bagay, nag-shift. Nagbabago yung energy. Nagta-transform. Kumbaga, pagbigyan niya talaga ng observational energy. It was very clear to me very quickly that when I was in fear, yun. Pag siya ay may takot, automatic, klaro agad sa kanya na siya ay nasa fear. Yan. Which I was at times. As these events was happening to me over those few hours, indeed, into the next few days. You can imagine that I did not really know what was happening. So meaning, nandun din siya, nagkaroon din siya ng state of fear. Pero, yun nga, at times, nung nangyayari yun, kasi maraming oras at maraming mga next few days, ngayon, kaya sabi niya, kung imagine daw natin, hindi daw talaga alam kung ano yung talagang nangyayari. It's first experience kasi. Yung ganito, kahit kayo naman siguro pag naranasan nyo to, well, maaaring hindi na bago sa inyo kung napakinggan nyo. Pero kung nauna sa inyo yung experience na yon at hindi nyo alam kung ano nangyari sa'yo, and then napakinggan mo to, magkakaroon ka ng aha moment. Parang yan yung nangyari sa akin. Magaganon ka. Yun, nakaka-relate ka na.
Then, hindi mo na sasabihin, nung kinuwento ko to sa ibang tao, sabihin nila, babaliw ka ba? Ano nangyari sa'yo? Wala kang ganyan eh. Right? Wala maniniwala sa'yo. But this time, since napakinggan mo to, tataas na ang belief mo. Sa mga tao naka-experience na. Pero kung wala pa, palaisipan pa to. Diba? Totoo ba to? Ngayon ba talaga? Ganito ganon? Well, I'm telling you, there's no right or wrong. Kaya, the question is, who do you listen to? This thing works. Gumagana siya. At ang nagpapaliwanag dito ay si Jesus Christ. I'm just telling you, we are already listening directly sa tao na totoong ka-experience nito. At yun ay si Jesus itself. Okay? Anyway, I would see things differently than when I was at peace. Iba daw ang makikita niya kapag siya ay at peace. Ibang-iba ang nakikita niya kapag may fear. Kaya pala, nagsisikap siya na ituro sa atin na tanggalin ang fear. Na tanggalin yung doubt na bakit kailangan natin maging at peace. Ayan pala yun. No, dito na, napakapaliwanag na. Kasi nga, iba ang nakikita niya kapag siya ay nasa peace. So, hindi mo man makita to. Iba ang makikita mo kapag ikaw talaga ay nasa peace, state of peace, lalo ng isipan mo. This peace and fear ebb and flow in some kind of wave nature. So, may wave pala. Energy of wave. In nature, magkaiba sila. Ups and downs. This state of mind, this state of being. Yan. So, estado ng isipan mo, ang estado ng pagkatao mo. So, over time, inobserbahan niya daw yung shift at changes ng mga objects as I was watching them, as habang tinitignan niya nga daw, if I concentrated, I could see clearly into an object, a tree, or a rock, or a plant. So, pag talagang nag-concentrate siya ng maigi, nagiging klaro sa kanya ang object, yung puno, or yung bato, or di kaya yung plant, yung mga kung anumang tanim. This happened not only with what you consider live things, but also with the entire landscape. So, hindi lang daw ito nangyayari sa consider natin living things, may buhay, but also sa buong landscape. Sa buong paligid na nakikita niya na nandun siya sa woods nga. Kasi doon siya nagpapahinga, di ba? Para maobserbahan ito. Yan. The entire continent of my reality was made up of this ever-changing, ever-shifting soup information, light, and energy. Ano ibig sabihin niya doon? Kaya nga itong sinasabi ko eh. Kung maaaring narinig nyo na rin, nasabi ko na rin ito sa dati kong vlog. The only thing that is permanent is change. There's no such thing talagang as fix na yun at yun na. There's always changing kasi once you develop yourself, even though nakarating ka na sa point na sinasabing hinahangad mo, hindi ibig sabihin doon na natatapos yon. Dahil sinabi niya dito, nakita niya na ang reality ay gawa sa ever-changing. Laging may nagbabago. Ever-shifting. Nagsishift laging may nag-iba of information ng liwanag at energy. Kaya ganito pala siya magturo. Yan. So kung ano man nangyari sa inyo, that's ever-changing. Pero bakit hindi nagbabago kung ever-changing? Bakit walang nag-shift sa iyo, sa buhay mo? Ba't sabihin natin, ba't hanggang nandiyan ka pa rin? Ba't parang wala nagbabago? Akala ko ba information of light and energy to? Bakit ganyan pa rin ang nangyari sa buhay mo? Bakit paulit-ulit? Ba't parang walang nagbabago? Bakit? It's because natatabunan ka ng kadiliman, ng darkness. Ano yung darkness sa'yo? Fear, doubt, anxiety, anger, dahil hindi mo pa nakikita ang sinasabing battleground, yung palaruan ni ego dito sa mundong ito. Hindi mo pa makita ang sinasabing liwanag. Dahil kay si Jesus Christ na rin nagsabi dito, well, medyo i-advance ko kayo ng konti, na hindi mo siya makikita at maririnig kung hindi klaro sa inyo
ang totoong story niya at kung magulo ang isipan niya. Pansinin niyo, pag kayo nagkakaroon ng doubt, ng takot kayo, galit na galit kayo, ano nangyayari? Hindi ka makapagsabi ng maayos. Basta kung ano lang nagpapapasoy na sasabi mo. Minsan matalim pa ang salitang nabibigay mo. Hindi mo na alam talaga kung sinasabi mo. Tabon na tabon ka ng galit, ng inis. Natatabunan ka ng kadiliman. Wala nang love sa'yo. You are full ego kapag ganun. And now, paano mo babaguhin to? Paano mo kasi nga masasabi na wala ka ng pagdududa? Wala kang takot and so-forth? Paano? Through your feeling. Ano ba nararamdaman mo araw-araw? Baka yung pakiramdam mo parang roller coaster. Na okay ka ngayon, sarap sa pakiramdam na napapanood dito. After nito, dumaan lang yung taong parang wala sa standard mo. Na-offend ka, naiinis ka na. Parang ganon. So, nasa ng love doon? Are you really doing the love? Are you doing really the peace? Are you at peace kapag biglang bumabagyo dyan? Nakikita mo yung mga ganito ganon? Paano pag nanood ka ng news? Halimbawa, yung nangyari nga sa Cebu, yung lindol, maraming taong napila, ganito ganon. What do you feel if you're watching them? Nagkakaroon ka ba ng feeling na parang naaawa ka? Na parang naiinis ka? Na parang natatakot ka? That's what I mean. So, parang sabi mo, bakit? Hindi ko pa dapat maawa doon, di ba? Nakakaawa naman talaga sila. I'm telling you, nandito na rin sa training. Kung ano yung tinignan mo doon, is always reflection of yourself. Always. Pag nagbibigay ka pa ng komento doon, it's always a judgment of yourself. Hindi ka naman nila naririnig eh. Everything is in you. Everything is become harmful. Everything nagsasabi ka at nagbibigay ka ng ina-assign mo yung meaning na nakikita mo doon. Nakakaawa. Pero sino nakaramdam ng nakakaawa? You. Nakakainis. Sino nakakaramdam nun? Ikaw, hindi sila. They just triggering yung program mo sa sarili mo. Kaya anong nag-flow, ever-flowing, changing information sa iyo na energy? And that is negative. Hindi talaga positive. At doon na po nagtatapos ang ating vlog for today. At ang next topic naman po na ipapaliwanag natin sa susunod na content ay tungkol na po sa wandering in the desert. Yan. So, kamusta? Ano ang masasabi natin dito sa panibagong napakinggan natin at narinig na sharing pagdating sa Jesus My Autobiography? Ngayon, nalaman nyo na kung paano siya nag-transform, ano yung experience niya. Hindi nyo maririnig to sa iba. Dito lang talaga. Ang specific information kung paano siya nagbago o paano siya naging, para sa akin, superhero. Yung superhero na talaga kung paano nagbago, nagkaroon ng power. Yan. Kung napanood niyo yung parang palabas na, hindi parang, yung palabas na Transformer, yung Transformer 1. Kumbaga nung pinaliwanag ko kasi ito sa iba kong mga vlog, yung isa kong ginagabayan na si Serichi, iba yung impact sa kanya. Kasi nakita niya yung story, parang 2 beses niya pa pinanood. Kasi yung story doon, ang unang story nila, Optimus Prime, bago siya maging Optimus Prime, magkakaibigan sila nung kalaban niya na yan, na meron pala sila sabing spark. Nung pinanganak sila, all of them has this spark. Pero tinanggal nung parang nakakaalam ng prime nila para wala silang power at maging slave lang. Ganyan. Pero nung nalaman nila yung spark na to, nilagay sa kanilang dibdib dito, doon na nagbago. Lumaki sila at pwede pala sila mag-transform. That's the story. Pag nalaman mo rin yung spark mo, kung anong merong spark sa iyo, pag nabalik mo yan, pag nabuhay mo yung spark mo na yan sa sarili mo, makikita mo yung transformation mo. That's what I mean. Anyway, once again, ako po ay sobrang nagpapasalamat. Let me know kung ano masasabi nyo. Comment down below. Hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na rin. Kung hindi ka pa nakapag-like, like mo rin to. Dahil, I don't know, it's up to you. If you don't want, that's fine. Kung gusto mo rin i-share, share mo rin. So, para sa mga taong hindi pa nakakarinig ng ganitong klaseng kwento. Malaking tulong yan. Kahit yun na lang itulong nyo sa akin. Sobrang papasalamatan ko po. At ma-appreciate ko yan. My name is Rudy Coserna. Ingat kayo lahat palagi. God bless us all, wherever we are. Thank you. Thank you. Thank you. Magnetic hearts will intertwine. You touch yourself to glow.